Amen. Praise God. Merry Christmas. Happy holiday. Wala man pong Paskong atmosphere dito sa ating kinalalagyang bansa. But yet, we know for the fact that every day is Christmas. Every day is a day of love because God gave His Son to us. And in every day, we treasure that moment of opportunity na tinawag tayo ng Diyos sa kanyang kaharian. Of so many people na kinreate niya, isa tayo sa kanyang mga tinawag. At alam ko na marami pang tatawagin ng Panginoon para makapiling niya sa kanyang kaharian. So today is 25th. Many of us are celebrating the gift giving. Kanina lang ang dami ako nakitang mga regalo. And now, we're going to have a lesson that I entitled it, A Life Well Lived. Ano naman kaya ang maibibigay nating regalo sa Diyos this season? What do you think is the best thing that we can give to God, especially now that we are celebrating and commemorating the birth of Christ? What is that thing in your mind na pwede ninyong ibigay sa sabsaban sa kanyang kapanganakan bilang paggunita? Alam ko, naiisip na ninyo, syempre ang buhay, di ba? Wala naman tayong pwedeng ibigay kung hindi ang buhay na ibinigay din niya sa atin. Kasi wala naman tayong pag-aari dito sa mundo. Ang lahat ng ito ay galing sa Kanya. So let us have our passage in 1 Corinthians 3:10 to 15. Ayaw niyang bumalik. Yan. And let us read, By the grace God has given me, and it is Paul who is talking here, Paul's letter to the Corinthians. By the grace of God has given me, I laid a foundation as a wise builder, and someone else is building on it. But each one should build with care, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will reveal with fire, and the fire will test the quality of each person's work. If what has been built survive, the builder will receive a reward. If it is burned up, the builder will suffer loss, but yet will be saved, even though only as one escaping through the flame. Father God, we thank you, Lord, for this passage. Thank you for your word. It's so profound, God. And we ask your Holy Spirit, your wisdom, be with us, teach us, and explain to us, Lord God, your word, how great you are and how you want us to live our life here on earth. God, show your power, Lord God, in our midst. Your wisdom be upon each one. Open our heart, open our mind, that we myself see what we stand in front of you and how we stand in front of you. May you accept our life, Lord God. And as we learn in this passage, we know, God,
that you will be blessed and you will be glorified in our life. In Jesus' name we pray. Amen. A life well built. Ito po yung sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Bago yan, yung mga previous verses, ito yung maalala ninyo na sinabi ng mga taga-Korinto na sino ba si Pablo, sino ba si Apollos, yung nagtatalo-talo sila. Nagtatalo-talo sila kung sino yung kanilang susundin o pakikinggan. Kaya nga sinabi naman ito ni Pablo. Dahil merong pag-aagam-agam, merong katanungan sa mga taga-Korinto how and who they're going to follow. Yung mga katuruan na ibinabahagi ni Apollos at saka ni Pablo. Now, in verse 10, alam naman natin na si Pablo ang siyang pioneer o siya ang ano ba tawag doon sa nagbibuild ng mga church? Yun ng mga misyonaryo. Yung mga misyonaryo na nagbibuild ng church. Alam natin na si Pablo ay isa sa mga yon, sila mga Peter. Yung mga disciples niya, lumaganap sila and they started a church in every places na kanilang pinuntahan. And this is one sa Corinto. Pero sinabi ni Pablo, despite of na siya ang nanguna at nag-build ng iglesia doon sa Corinto, hindi niya ipinagmamalaki. Hindi niya ipinagmamalaki yung kanyang gawain. But instead, he said, by the grace of God has given me. It is by the grace of God alone. Kung titignan din natin sa sinabi niya sa 15:10, by the grace of God, I am what I am. So kung sino siya, kung ano yung mga na-accomplish niya sa ministeryo ng Panginoon after nawala na si Jesus Christ, hindi niya yun inaaring kanya. Kung hindi inaaring niya itong dahil lang sa biyaya. Babasa natin ng Tagalog, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. So hindi naman, kumbaga pinagkatiwalaan ng Diyos si Pablo para magtanim. Ayun pala, church planting. Magtanim ng mga iglesia, mga mananampalataya at ipalaganap ang salita ng Panginoon. Hindi niya yun inaaring kanya. With all humility, he considered it na ito ay biyaya at awa lang na mula sa Diyos. Kaya niya nagawa yung mga bagay na yon. And we know, as history and whatever that has come now in our generation, kilalang-kilala si Pablo sa realm of Christianity because of his work. And i-continue ko pa yun sa 1 Corinthians 15:10, yet not I, but the grace of God that was in me. So, it is very clear to him na grasya lang ng Panginoon iyon. Yung kanyang paglilingkod na nagawa, kung ano man ang accomplishment na meron siya. Now, in-underline ko dyan yung with care. Kasi sabi niya, I laid the foundation as a wise builder or as a church planter, and someone else is building on it. Yun nga, yung pangyayari nung previous verses na si Apollo, umalis siya sa Corinto, may iba namang nag-take charge at nag-alalay, nag-alaga sa kanila. So iba, meron siyang ginawa at meron din ginagawa yung mga present. It's like us here. May mga pastor tayo noon
And by the way, I would like to acknowledge pala the family of Galeandes. Dahil Kuya Lori is one of our elder here. Umalis man sila, ay meron ding yung mga, marami po kasing na-disciple si Kuya Lori dito eh. Meron pang nag-disciple na nag-take charge doon sa kanyang mga disciple noon. Umalis man siya. Nagpunta na sila ng Saudi. So, ganun din po yung senaryo na kung saan sa ating gawain, meron nagpapatuloy. At yun yung sinasabi ni Pablo rito. Ngunit, meron siyang sinabi, but each one should build with care. May pag-iingat. Ano yung care na to? Anong ibig sabihin ng care? Ibig sabihin, we have to keep watch. We have to be vigilant. We have to look out and think thoroughly. Beware and to contemplate. Kasi merong pag-aalaga na maaaring ikapahamak niya dahil hindi naman po pare-parehas ng pangunawa. May mga pumapasok or maaaring sabihin na nating aral na itinuturo ng iba na maaaring kasalungat doon sa katotohanan ng ano ba yung sinasabi ng Diyos. Ito yung pinag-iingat ni Pablo ang mga taga-Korinto. Ganon din tayo. Sa ating kaalaman, sa ating mga natututunan sa Biblia, sa salita ng Diyos, mag-ingat tayo sa kung ano yung ating mga napapakinggan. Lalong-lalo na napaka-rampant and napakalawak na ng naaabot ng social media, especially ng computer, ng Google, ng even AI. Si AI nga, nag-sermon na rin eh. Nakakakuha ka na rin ng sermon doon. So, yun yung mga bagay na pag-ingatan natin dahil saan ba galing yung kaisipan na yun? Saan galing ba yung katuruan na ibinabahagi na ating natutunan mula kay Kristo? Ang sabi ni Pablo dyan, I laid the foundation as a wise builder. And sino ba yung foundation na yon? Ano ba yung foundation na tinutukoy niya yon? At sino yung foundation na yon? In verse 11, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Kung ano yung katuruan na natutunan natin mula kay Kristo, mula sa kanyang salita, manatili iyon sa ating isip. Kasi meron for sure, because of technology, maraming pwedeng maglason or maaring mag-divert, magbago or mag-deceive ng ating kaalaman patungkol kay Kristo. Sino rito ang strong ang kanyang pananampalataya that Jesus Christ is God? Kasi may nagtuturo na Jesus Christ is just a person. So kung hindi strong ang ating pananampalataya sa ating kaunawaan, ang ating belief that Jesus Christ is God, then we will be swayed. Madideceive tayo. Kasi may mga magagaling talagang mag-explain, magpaliwanag na para lang ma-twist niya yung katotohanan na ating natutunan, which is from Jesus Christ Himself. In 2 Timothy 2:19, nevertheless, God's solid foundation stand firm, sealed with this inscription, the Lord knows those who are His, and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. So even yung katuruan ng kasalanan at yung katuruan ng katawan natin bilang templo, marami kang usapin na pwedeng magkaroon ng maging debatable or mai-twist. Sabi nila, okay lang naman yung nag-iinom-inom.
wag lang sobra, wag ka lang malasing. Ayan, may mga ganyang katuruan. Sisimulan yan doon sa mga ganong aral. Okay lang naman yan. Kaibigan mo lang naman yung babae na yun. Hindi mo pa naman nililigawan Kaibigan lang naman Yung mga ganong katuruan, yung ganong mga simula ng salita, okay lang yan. Friends lang naman kayo Mga ganong bagay. So, let our foundation be laid in Christ alone. So we have to be careful of what we have been learning. Ang dami nito Actually, nilagay ko siya kasi sa papel dahil yung Bible kasi napakaliit. Kaya nahihirapan akong magtingin. So, a well-built life, if we know that, if we want our life to live well, a well-built life is laid on a strong foundation, which is Jesus Christ alone. Now, if anyone built on this foundation, okay, let us go now. We know it is Jesus Christ whom we have to build our life. Now in verse 12, he says there, if anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, ano itong anim na ito? Bakit binanggit ni Paul itong anim na ito? Na we can say na mga kind of material that can we use as we already have that foundation with Christ. Siyempre, yung foundation, hindi lang naman, ang structure, hindi lang naman natatapos yun sa foundation. For you to finish the foundation, it should go up. Diba? So, naalala nyo yung 3 little pigs? 3 little pigs ba yun? Yung una ay sa straw, sa yung may wolf, yung kugon, and then until finally, nasira ng wolf, until finally they decided to build it with a stone, at yun, hindi na siya nasira ng wolf. So, same thing. If we are going to continue our life, saan ba natin gustong ilagay ito? At ito yung sinabi ni Pablo rito. Gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw. Mapapansin ninyo, magkaibang kulay ng gold, silver, costly stone at saka yung wood, hay, or straw. Because it only shows na may dalawang klaseng uri ng materyales that we could identify as based on quality. Yung katibayan niya. We know gold, silver, and stones, those are high quality in a material. Unlike yung wood, hay, madaling masunog. Right? So ito yung tinutukoy ngayon ni Pablo, na kung i-build mo ang iyong buhay sa foundation ng Panginoon, bilang isang Kristiyano, i-build mo na siya, or mamili ka na lang dyan kung saan mo siya gustong i-build. At itong gusto niyang ituro sa atin ngayon. There are 3 materials we find and this valuable that is lasting, beautiful in appearance, and they are more challenging to obtain. Their value to them, they're of higher quality, and then wood, hay, and straw, though might have their place for something, they are cheap, perishable, ordinary, and easy to obtain. This material don't represent things like wealth, talent, opportunity, or even spiritual gift. Hindi po yan yung gift natin.
Yan po yung material that represent how a believer responded doon sa gift na binigay sa atin ng Diyos. Hindi yan yung gift hindi yan yung, ginto, mataas ang binigay na gift sa akin ng Panginoon. Hindi. Valuable yung gift na binigay sa akin ng Panginoon. Wala pong level ng gift ang Panginoon ay binigay. Pantay-pantay po yan. Pare-parehas tayong lahat ng gift. Ang value ng gift natin ay pare-parehas sa Panginoon. Nakakabase yan sa kaalaman niya na kakayanan natin. Okay? Kaya ikaw man ay pastor, o ikaw man ay isang worker, o ikaw man ay anumang position mo sa iglesia, pare-parehas yan. Ikaw man ay apostol or elder, pare-parehas tayong lahat ng gift na ipinagkaloob ng Diyos kasi alam ng Diyos yung kakayanan ng bawat isa sa atin. Nagkakaiba-iba lang siya. Itong 6 na to, base doon sa response natin, base doon sa paano natin ginagawa yung ating pagkatawag sa Panginoon. Paano natin ginagampanan ang pagkatawag ng Panginoon sa atin? Meron bang, gusto ko maging pastor kasi gusto ko makilala nila ako. Gusto ko magsalita sa harapan. Gusto ko, dapat apostol ako, evangelist ako para maraming makikinig sa akin. Ito yung response natin sa mga pagtawag sa atin. Hindi lahat tayo pastor, hindi lahat tayo evangelist, hindi lahat tayo teacher, hindi tayo lahat ay kung anumang klaseng manggagawa tayo. Meron tayong kanya-kanyang pagtawag ng Panginoon at meron kanya-kanya tayong layunin ng Panginoon para sa kung bakit niya tayo nilikha rito. Ang hinahanap niya sa atin ay kung paano tayo tumutugon doon. Meron bang masamang motibo ang ating paggagawa? Gusto ko maging masipag ako sa iglesia para makita nila ako. Para alam nila, gusto ko marami akong ministry sa church. Ako na music ministry, ako ng preacher, ako na ang teacher, ako na evangelist. Para sikat ako. Ano yung motibo? Yun ang tinitignan ng Panginoon. Hindi yung dami ng ating ginagawa sa loob ng iglesia. At yun yung sinasabi ni Pablo rito. Yung halaga nito, ito ba ay ginto, silver, stone, o isang kahoy lang at straw na madaling masunog? So every calling of God, naalala niyo yung sa coin, yung giving to the needy, yung sa trumpet, nag-ingay, sa verse, basahin ko. So when you give to the needy, do not announce it with trumpet, as the hypocrite do in the synagogue and on the street, to be honored by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. Natanggap na nila yan kasi pinuri na sila eh. I'm talking here of a Christian hindi yung unbeliever. Kasi ang unbeliever, hindi naman natin sila ma-identify that they are working with Christ eh. Ito yung mga nagsisilbi sa Diyos. Mga believer na naglilingkod sa Panginoon. They try to give it para makita ang magkaroon ng recognition at ma-honor. Ito pala eh. Matthew 6:1-4. So do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And that reward pertains to the gold, silver, costly stone, or wood, hay, or straw. Saan siya nakakabit ang ating paglilingkod? Sa valuable one or doon sa walang halaga na madaling matupok? Their work will be shown for what it is, because the day
will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. Again, ulitin ko, mga Kristiyano na po ito, mga worker, mga manggagawa, itong kausap at sinasabihan ni Pablo. Saan nakaangkla ang iyong, o saan, ano ang motibo ng iyong paglilingkod? Definitely, it will show. Kasi yung 6 na yon, dadaan yun sa fire. Kung dinaan mo sa fire yung 6 na yon, sino sa kanila ang hindi matitinag? Yung 3 nasa una. Yung gold, silver, and stone. At pag dinaan mo sa fire, yung 3, sunog yon. Okay. Dito sa 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Ito yung tinutukoy dyan sa day. Pansinin ninyo, capital letter D, in all translation, capital letter D ang day. Because that day mentions the judgment seat of Christ. So that each of us may receive what is due us and things done while in the body, whether good or bad. Now that bad does not necessarily mean it's sin. Hindi po yan yung sin, hindi yan yung kasalanan. Because only the believers, the followers of Christ will be under the judgment seat of Christ. Yung mga unbeliever po, sa white throne of judgment po sila nandoon. So itong judgment seat of Christ, ito na po yung mga paghuhusga sa ating mga mananampalataya. Diyan na ngayon, ilalatag ng Diyos yung kanyang reward, yung kanyang reward. Doon sa gawain na ginagawa natin habang tayo ay nandito sa mundo, habang tayo nandito sa QEC, habang tayo ay naglilingkod sa isang iglesia. Diyan na ngayon titignan. Kaya ka naman masipag kasi gusto mo lang naman ng honor. Malalaman at alam na alam ng Diyos, kahit ngayon, alam na alam ng Diyos, yung motibo natin kung bakit tayo naglilingkod sa Kanya. Alam niya po yan. Kaya, pag-ingatan po natin, at yan yung sinasabi ni Pablo, na ang lahat ng gawain natin ay dadaan sa pagsubok. Under that judgment. Sa ngayon, nakikita ka na masipag, siguro maraming tayong ipapapuri sa Kanya dahil sa Kanyang kasipagan. Pero hindi natin alam ang Kanyang puso. Only God knows what is in His heart or in their heart. Kaya wag tayong mainggit. Wag tayong tumingin sa tao. Wag tayong we can be, magandang encouragement yun sa atin dahil nakikitaan natin may kapatid tayong masipag, may kapatid tayong nagpapagal para sa ministeryo ng Panginoon. And one thing that we can do on that is pray for him and help him sa kanyang gawain. Maging kasama natin siya. Yung kanya, kung bakit niya ginagawa yon, leave it to God. It is God who will judge him. Okay? So yung bad dyan ay hindi po yan yung sin ha. Yan yung value. Yung value ng gold and silver and stone and hay and wood and straw. Value po, halaga. Halaga yon nung iyong paglilingkod. So, kung sa pagdating ng Bema judgment, you have been hearing the word Bema. The Bema is the Greek word of race platform. Kaya naihahalin tulad natin ang reward sa athlete. Kasi doon nagsimula. And sa athlete, lahat naman sila, wala naman sa kanilang paparusahan eh. Though it is judgment, the word judgment is there, but it's not a punishment. It is a recognition. A recognition
on which merong value, may mahalagang value at merong less value. May greater value at merong non-greater value. Pero lahat sila mga athlete. Pero merong isang nare-recognize. So yun yung inahilin tulad na tinatawag natin na Bema judgment, which is the judgment seat of Christ. So the context is the worthiness of every work that we are doing. How worthy it is. Kung hindi siya ganun ka-worthy, sunog siya. Though you are saved, yun naman ang sabi, though you are saved, but hindi nga lang siya worthy. Now, there are wag nating isipin na ang paglilingkod natin sa Panginoon ay paligsahan. Let it not be a competition. Hindi ito competition at hindi rin ito pagalingan. Let us always check our heart. Let us check our motive. Let us see ourselves every day na ginagawa natin sa Panginoon. Lalong-lalo na yung mga nakikita na mga kapatid na tumatayo sa harapan, sa mga tumutugtog, sa mga kanta, sa mga nagtuturo. Ito yung mga mga nakikita na mga kapatid natin na wag nating gamitin itong pagkakataon na ito na may taas natin ang sarili natin kung hindi ang Panginoon. It is not a performance, hindi yung galing natin, kung hindi yung galing ng Diyos, yung grasya ng Diyos na patuloy na ibinibigay niya sa kanyang mga manggagawa. And let it be a motivation to us. Oo, merong reward, merong judgment, merong pag-tetest ng ating ginagawa at the day of Bema judgment and day of the judgment of seat of Christ. Darating po yan. Pero maging motivasyon po sana ito sa atin. Ay, huhusga naman pa ako. Hindi na lang ako mag-membro, hindi na lang ako gagalaw sa iglesia. Atin na lang ako. Hindi po. Kasi po tandaan niyo po, ang banal na espiritu ay kikilos at kikilos sa puso nyo upang maging kabahagi ka ng iglesia. Sa pamilya, gusto nyo po ba na ang anak ninyo o isa sa mga miyembro, lalo-lalo na kung ang tatay ninyo ay nakaupo lang at pinaglilingkuran ninyo? Di ba ayaw nyo rin? Darating at darating ang pagkakataon. And I believe that every person, every soul that God had called is destined to be a participant in His kingdom here on earth. Kaya nga, ang panganalangin ay, let your will be done here on earth as it is in heaven. Sino ang gagalaw dito sa mundo? Ang mga anghel? Ang Holy Spirit? Tayo ang gagalaw dito sa mundo. At bawat tinawag ng Diyos, merong ipinapagawa ang Diyos sa iyo na saliksikin natin. Maaaring hindi sa loob ng iglesia. Maaaring ito ay tulong na para sa iyong mga kamag-anak, na encourage ang iyong mga kamag-anak dahil sa ka-generosity-han mo. Yung mga ganong bagay, hindi lang po sa loob ng iglesia mapapatunayan at may papagawa natin ang ministeryo ng Diyos na tinatawag sa atin. Even the family itself That is the first ministry that we have. Lagi natin sinasabi yan. Paano mo masusukat ang ministeryo ng pagkatawag sa iyo ng Diyos bilang isang tatay, bilang isang nanay, bilang isang anak?
So ang lahat ng ito ay ire-rewardan ng Panginoon sa atin. Naging mabuti ka bang tatay? Naging mabuti ka bang nanay? Naging mabuti ka bang anak? Ang lahat ng ito ay pagkakalooban ng Diyos ng parang analysis or inspection or assessment. No. So let it be it will serve as a motivation. Because Jesus spoke many times about having treasure in heaven. Having treasure in heaven motivates us to live a life well lived. Again, nabanggit ko na yung it is not a competition. Now, it is not a competition because, magkakaiba ang ating pagtawag. And ang ating pagtawag ay nakabase sa kung ano yung cup na hahawakan natin. For sure, lahat ng cup na hawak natin, pagharap natin sa Panginoon, lahat yun puno. Puno lahat yun. Yun nga lang, yung sinabi ni Pablo dyan na 6 na materyales, that signifies a cup that will be filled by God, na lahat tayo puno yan. Magkakaiba nga lang ng size, magkakaiba ng quality, magkakaiba ng kapasidad. Kasi magkakaiba tayo ng ginawa dito sa mundo. May mga talagang namuhay dito sa mundo na dinaanan niya ang super hirap. Just imagine na lang yung mga misyonaryo. How their life. Kung ano yung mga, nakabasa na po ba kayo ng kwento ng isang misyonaryo na dinala sa ibang lugar, Africa, yung mga ganon. They are the people na talagang sa tingin natin sa ngayon, sila yung nagpagal ng hustong hirap, either napalayo sa mga pamilya at nasubok ang kanilang persecution sa bansang pinaglagyan nila para lang magmisyon at ipahayag ang salita ng Diyos. So magkakaiba po tayo ng level ng ating pagtawag sa Panginoon. And we should remember that we will return those reward all for Jesus' glory. All the glory will go to Jesus. We like the picture that we see in Revelation chapter 4, verse 10, where the 24 elders who represent the people of God through all of God's redemptive plan, those 24 elders cast their crown before Him who sits on the throne, before Jesus Christ. I'm sure that in heaven, whatever reward we have, whether great or lesser great, it will all be surrendered to Jesus. And He alone will get the glory in heaven. Ibabalik natin yung gloria, yung reward na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi yan atin. Pagkabigay sa atin, ibabalik natin yan sa Kanya paanan. At Siya ang maluluwalhati, hindi tayo. Dahil sa langit, pantay-pantay tayo. Sa langit, walang inggitan. Sa langit, walang mataas, walang mababa. Lahat tayo ay pantay-pantay. Tayo manalangin. Father God, we thank you, Lord. And indeed, you speak to us, Lord, as worker, as a soul that you have been called to be part of your kingdom here on earth. Salamat. Salamat dahil pinagkatiwalaan ninyo kami ng mga task na nararapat para sa aming kakayanan. Pinagkalooban po ninyo kami ng gift, ng talent, na pwede naming magamit para sa kaluwalhatian ninyo at sa ikalalago ng iglesia dito sa mundong ito.
God, continue to trust us. And we continue to pray, Lord God. We know there are so many trials and temptations in regards to our service to you. And we even hate, Lord God, na kami po ay mapupunta sa pagyayabang. Lord, naway makita po ninyo sa puso namin at tanggalin po ninyo, Lord God, yung yabang sa aming mga puso, sa aming mga isip. Dahil ang lahat ng ito ay nagagawa namin dahil lamang sa iyo. Huwag po sanang manatili ang yabang na ito, Ama, sa aming mga puso habang kami po ay naglilingkod sa inyo. Marapatin po ninyo na tanggapin ang bawat sakripisyo na ipinagkakaloob ng inyong mga anak sa oras, sa panahon, sa lakas, maging ang kanilang pinansyal, ay ibinabahagi po nila upang magkaroon ng kakasatuparan just for their kingdom here on earth will go and work. God, alam po namin na nililingon ninyo ang lahat ng hirap at pagod ng inyong mga anak. Salamat. Salamat dahil meron kaming Diyos na kung saan we laid our foundation, Lord God, our faith, our trust to you, Jesus Christ, the one who's going to give us reward, the one who remembers how we live a life here on earth. Hindi po madali. Hindi po madali ang bawat pagsubok, ang bawat paggalaw namin dito sa mundong ito, lalo na kami po ay mga naglilingkod sa inyo. It is not that easy, Lord God. But we know your Holy Spirit will always be upon us. Maraming salamat, Ama, sa kalakasang patuloy ninyong pinagkakaloob sa inyong mga anak na tinawag upang maglingkod sa inyong iglesia. Maging sa mga taong tinawag ninyo para maging kabahagi ng iglesia ninyo dito sa mundo. God, each one of us, you have given the task that your kingdom, your will be done here on earth. Kami po ay tinawag ninyo at naway maging karapat-dapat kami, Ama, na maglingkod. May kababaang loob, may humility, may humbleness, and acceptance the reality na hindi po namin magagawa ang mga bagay nito kung hindi kayo ang nagmamotivate sa amin upang magpatuloy sa aming gawain. Bless, Lord God, those people who continue to humble themselves and offer themselves for your kingdom here on earth. In Jesus' name, amen.